Kumusta mga kasaliksik? Sa kagubatan ng silangang Ukraine, isang bagong anyo ng teknolohiya ang ginagawang impyerno ang battlefield. Sa unang tingin, tila isang miniature na araw ang bumabagsak mula sa langit. Isang kumikinang, naglalagablab na halimaw na mula sa kalangitan. Ngunit ito ay hindi katang-isip. Isa itong drone na may dalang thermite, isang matinding kemikal na kayang tunawin ang bakal at magdulot ng pinsalang halos imposibleng apulain. Inagurian itong Dragon drone ng Ukraine. Mura, mabilis at ngayon ay nakamamatay. Ang thermite ay hindi isang bagong tuklas. Sa katunayan, unang nalikha ito sa huling bahagi ng ika-19 na siglo sa pananaliksik ng German chemist na si Hans Goldschmidt. Layunin niyang makabuo ng dalisay na metal nang hindi gumagamit ng carbon. Sa kanyang eksperimento, natuklasan niya ang isang kemikal na reaksyon na naglalabas ng init na lampas sa 4,000 degree Fahrenheit, isang reaktibong tambalan na kalaunay naging batayan ng high-temperature welding, demolisyon ng mga istrukturang bakal, at ngayon modernong kaguluhan sa digmaan. Sa pinakaubod nito, ang thermite ay simpleng timpla ng iron oxide, karaniwang kalawang, at aluminium powder. Sa kanilang natural na anyo, ang dalawang elementong ito ay walang epekto, ngunit kapag isinilaban, nagaganap ang tinatawag na aluminothermic reaction na tumataas ang init hanggang sa 4,500 degree Fahrenheit. Sapat ito upang tunawin ang anumang uri ng bakal, magpatuloy sa pagliyab kahit sa ilalim ng tubig at hindi maaaring apulain ng ordinaryong pamatay-sunog. Mas nakakatakot pa rito, ang tubig ay maaaring magpalala sa epekto ng thermite na posibleng humantong sa biglaang steam explosion. Ang natatanging katangian ng thermite ay hindi ito nangangailangan ng oxygen mula sa paligid upang magpatuloy ang reaksyon. Sa halip, ang oxygen molecules ay nagmumula mismo sa metal oxide. Ito ang nagbibigay daan upang ang reaksyon ay magpatuloy hanggang sa maubos ang mamasangkap. Sa proseso, nagbubuga ito ng likidong bakal at nagbabagang slag na maaing magliyab sa anumang mahawakan ito. Walang usok, walang gas, isang tahimik ngunit matinding sunog na umaabot sa kaibuturan ng target. Kapag itinapat ito sa tradisyonal na pampasabog, gaya ng artillery shells o landmines, malinaw ang pagkakaiba. Ang mga conventional explosives ay gumagana sa pamamagitan ng detonation, isang mabilis na chemical reaction na lumilikha ng shockwave at kinetic fragmentation. Sa loob ng ilang segundo, ang pressure wave at shrapnel ay sabay-sabay na umaatake sa kalaban. Ngunit sa thermite, ang pinsala ay hindi dahil sa pagsabog, kundi sa tuloy-tuloy at matinding init. Ang epekto ay hindi mararamdaman sa isang iglap, ngunit ang tuluyang pagkasunog ay maaaring magbunga ng mas malaking perwisyo. Hindi ito sumisira sa kabuuang estruktura sa isang bagsak, ngunit kaya nitong tunawin ang mga kritikal na bahagi ng sasakyang militar o kagamitan. Halimbawa, ang isang tangkang na makaliligtas sa blast radius ng isang granada ay maaari pa ring gawing inutil ng ilang gramo lamang ng thermite na makapasok sa engine compartment nito. Sa halip na masira agad ang buong tangka, ang thermite ay kayang gawing inutil ito sa pamamagitan ng pagkatunaw ng mga mahahalagang sistema tulad ng fuel lines, ammo storage, o electrical systems. Ito ang dahilan kung bakit pinili ng Ukrainian forces ang thermite bilang pangunahing armas sa kanilang drone delivery systems. Ang mga Dragon drones ay karaniwang commercial quadcopters, mga murang drone na dati ginagamit lamang sa pagkuha ng aerial video footage. Ngunit ngayon, nilagyan ito ng simpleng ngunit epektibong release mechanism na kayang magbitaw ng thermite mula sa taas. Ang mga lalagyan ay may lamang ilang libra ng thermite mixture at inilalaglag sa mga target, kadalasang armored vehicles, bunkers o depot. Sa sandaling bumagsak ito, ang likidong bakal ay dumadaloy sa mga pitak, ventilation ports at mga mahihinang bahagi ng sasakyan, tumatago sa armor na hindi kayang daanin ng mga shrapnel ng karaniwang bomba. Ang visual na epekto ng pag-ataking ito ay katakot-takot, isang shower ng kumukulong metal ang bumabagsak mula sa langit, parang isang dragon na lumiligo sa apoy. Kaya't hindi na nakakagulat na nakuha ng teknolohiyan ito
ang pangalang Dragon Drone. Ngunit higit pa sa itsura, ang psychological effect nito sa mga sundalo sa lupa ay hindi matatawaran. Isang sandaling exposure lamang sa thermite ay sapat upang masunog ang balat, sirain ang kagamitan, at magdulot ng matinding takot na hindi kayang dalhin ng mga pangkaraniwang armas. Mas lalong tumitindi ang epekto nito kapag ginamit sa mga soft targets tulad ng supply trucks, fuel depots, communication gear, o kahit command posts. Ang mga ito ay hindi kayang tumagal sa matinding init. At ang bawat atake ay maaaring magresulta sa pagsabog ng imbakan ng gasolina o ammunisyon. Sa ilang video mula sa Ukrainian military, makikita ang mga Dragon drones na dumadapo sa tuktok ng isang Russian T-72 tank at bumubuhos ng thermite sa makina nito. Ilang segundo lamang ang lumipas, nagkaroon ng sunog sa loob kasunod ng isang malakas na pagsabog, senyales na ang mga ammunisyon sa loob ng tangke ay nag-react sa init. Sa kabila ng kakulangan nito sa immediate wide area destruction, ang Dragon drones ay epektibo dahil sa pinpoint delivery at tuloy-tuloy na pinsala. Hindi nito tinatapatan ang guided missiles sa saklaw o precision, ngunit sa kalagayan ng Ukraine na may limitadong resources, sapat na ang ganitong klasing teknolohiya upang mapanatili ang depensa at sirain ang moral ng kaaway. Sa murang halaga ng produksyon at madaling paggawa ng thermite, gamit ang mga materyales na halos kahit saan ay makikita, ang ganitong uri ng armas ay nagiging simbolo ng isang mas epektibong asymmetrical warfare, isang uri ng laban kung saan hindi kailangan ng malalaking bomba para makamit ang malaking epekto. Ang pagiging makapangyarihan ng Dragon drones ay hindi lamang nakasalalay sa kanilang kakayahang sirain ang kagamitan. Isa sa mga pinaka-epektibong aspeto nito ay ang psychological warfare. Sa gitna ng kagubatan, habang ang isang grupo ng Russian infantry ay nagpapatuloy sa kanilang operasyon, isang drone ang lumilipad mula sa itaas, hindi upang manmanan, kundi upang magpadala ng kapahamakan. May naririnig akong parang nagmumurang apoy. Bulong ng isang Russian soldier sa kanyang radio habang sinusundan ng kanyang mga mata ang liwanag na bumabagsak mula sa kalangitan. Dragon drone yan! Sigaw ng isa pa, habang mabilis silang kumalat sa ilalim ng canopy ng kagubatan. Ngunit huli na. Ilang segundo pa lamang ang lumipas at ang sahig ay nilamon ng nagbabagang metal. Ang ilan ay hindi na nakaalis. Ang iba naman, habang tumatakas, ay naiwan ang kanilang kagamitan, nasira, nasunog at hindi na magagamit muli. Hindi ito isang isolated incident. Ayon sa mga naitalang video mula sa Ukrainian drone operators, paulit-ulit na nangyayari ang ganitong klasing atake. Ang mga epekto ay hindi lamang pisikal kundi psychological paralysis sa mga sundalong hindi sigurado kung kailan muling darating ang apoy mula sa langit. Ang thermite, kahit gaano ito kagaling sa paggamit kontra sa mga armored vehicles, ay mas mabisa pa nga minsan sa mas vulnerable na mga target. Kapag ginamit sa mga communication arrays, command posts at supply trucks, ang damage ay mas tuluyang pinipigil ang operasyon ng kalaban kaysa isang direct kill. Ang isang radio antena na natunaw sa init ng thermite ay maaaring magresulta sa isolation ng buong unit. Ang isang fuel trap na sumiklab ay pwedeng magsimula ng chain explosion na magpapatumba ng buong convoy. Ang teknolohiya sa likod ng Dragon drones ay hindi komplikado, ngunit napakabisang gamitin. Sa isang warehouse sa western Ukraine, pinapakita ng isang drone operator ang isang simpleng setup. Isang consumer quadcopter, isang plastic canister na may lamang thermite mixture, at isang remote switch. Kapag lumipad na ang drone, sapat na ang ilang minuto para makaposisyon ito sa target. Hindi namin kailangan ng $1,000,000 na guided missile, wika ng drone operator. Kailangan lang namin tamaan ang isang vulnerable na parte ng tank, halimbawa, ang exhaust vent. Doon papasok ang thermite at sisira ng buong sistema. Minsan, hindi na kailangang itumba ang buong sasakyan. Pinapinsala ang makina, kailangan itong hatakin, ayusin o palitan. Sa isang frontline kung saan ang logistics ay palaging problema, ito ay sapat na para sa tactical disruption.
Isa o dalawang Dragon drone lamang ay maaaring magpabagal sa buong offensive ng kalaban sa loob ng maraming oras. Ang ganitong mga epekto ay lalo pang pinagtitibay ng mababang production cost ng thermite at drone platforms. Habang ang Russia ay umaasa sa mahal at komplikadong armas, ang Ukraine ay gumagamit ng mga repurposed tools mula sa commercial drones hanggang sa locally produced thermite. Isa itong modernong anyo ng guerrilla warfare sa pamamagitan ng teknolohiya. Ang pagkilos na ito ay isang malinaw na representasyon ng isang lumang prinsipyo sa digmaan. Hindi laging nananalo ang may pinakamalakas na armas, kundi ang may pinakamabisang paggamit nito. Sa modernong combat environment, kung saan ang presisyon at resourcefulness ay mas mahalaga kaysa brute force, ang Dragon drones ay sumisimbolo ng pagbabago ng laro. Ngunit hindi lang sa lupa ang epekto nito. Ang footage ng thermite strikes ay ginagamit din sa information warfare. Kapag pinapakita ang mga video ng Dragon drones nagnapapasabog ng Russian tanks, ito ay tumutulong sa moral ng Ukrainian side habang pinapalaganap ang takot sa kalaban. Ang visual imagery ng molten metal na bumabagsak mula sa langit ay isa ring paraan ng soft weapon sa information campaign ng Ukraine. Habang umuusbong ang teknolohiya at mas maraming eksperimento ang ginagawa ng Ukrainian forces, inaasahan na mas mapapahusay pa ang presisyon at efficiency ng thermite delivery. May mga prototype na nagsisimula ng gumamit ng thermal sensors para mas matukoy kung aling parte ng tank ang pinaka-vulnerable. Ang ganitong upgrades ay maaaring mas lalo pang magpa-advance sa role ng Dragon drones sa asymmetrical warfare. Sa kabuuan, ang Dragon drone ay hindi isang revolusyonaryong sandata sa kapasidad nitong baguhin ang buong labanan, ngunit ito ay napakahalagang bahagi ng modernong combat strategy ng Ukraine. Mula sa kanyang pinagmulan bilang welding agent noong ika-19 na siglo, ang thermite ngayon ay isa ng simbolo ng teknolohikal na pagsasama ng luma at bago. Isang paalala na kahit ang pinakaordinaryong material ay maaaring maging sandata ng bagong henerasyon. Sa digmaang pinapagana ng inobasyon, kakulangan ng resources at desperasyon, ang Dragon drone ay hindi lamang lumilipad. Ito ay umaapoy, tumutunaw at nagpapaalala sa lahat na ang bawat laban ay maaari pa ring mapanalunan kahit hindi sa paraan ng inaasahan. Habang patuloy ang paggamit ng Dragon drones sa mga front lines ng silangang Ukraine, lumitaw ang isang mahirap na tanong: hanggang saan ang hangganan ng paggamit ng ganitong uri ng sandata? Legal ba ito sa ilalim ng internasyonal na batas? O ito ba ay isang patibong na maaaring magbukas ng mas mapanganib na mga estratehiya sa digmaan? Ayon sa Convention on Certain Conventional Weapons, CCW Protocol 3, ang mga incendiary weapons tulad ng thermite ay hindi lubusang ipinagbabawal. Ang malinaw lamang na batas ay hindi ito dapat gamitin sa mga sibilyang lugar o laban sa mga non-combatants. Ngunit sa kasalukuyang kalagayan sa Ukraine, ang linya sa pagitan ng civilian at military zone ay kadalasang malabo. Ayon sa mga ulat mula sa Amnesty International at Human Rights Watch, parehong Ukraine at Russia ay inakusahan ng paggamit ng incendiary munitions sa mga lugar na malapit sa kabahayan. Ngunit dahil sa fog of war, napakahirap tukuyin kung sino ang tunay na may kagagawan ng partikular na insidente. Lahat ng pinupuntirya namin ay military objectives, pahayag ng isang tagapagsalita ng Ukrainian Defense Command. Hindi namin ginagamit ang mga drone na ito para sa takot kundi para pigilan ang advance ng kalaban. Bagamat malinaw ang kanilang intensyon, hindi rin maikakaila na ang panganib ng collateral damage ay laging naroroon. Ang isang depot ng armas na malapit sa isang village ay maaaring target ng Dragon drone. Ngunit kapag nagsimula itong magliyab, maaaring maapektuhan ang buong lugar. Ito ang tinatawag na legal gray area ng thermite use. Hindi ito agad-agad labag sa batas, pero maaaring magresulta sa paglabag kung hindi maingat ang deployment. Bukod sa mga isyong legal, may mga tactical limitations din ang thermite weapons na tulad ng Dragon drones. Hindi gaya ng mga military-grade incendiaries, ang payload ng isang quadcopter ay limitado lamang.
karaniwang 2 hanggang 3 libra ng thermite. Sa halip na isang concentrated blast, ang dispersal ng thermite ay kalat-kalat na nangangahulugang bumababa ang maximum destructive capability lalo na kung ang target ay heavily armored. Ang problema, wika ng isang drone technician mula sa isang Ukrainian unit, ay hindi sa lakas ng thermite kundi sa kung paano ito inaabot ang target. Kung tumama sa metal plating pero hindi makapasok sa interior, madalas ay mabilis itong lumamig. Kailangan naming maging eksakto sa pag-target. Ito ang dahilan kung bakit mas epektibo ang Dragon drones sa light vehicles, communication hubs at mga depot. Sa mga ganitong target, kahit kalat-kalat ang dispersal pattern, sapat na ito upang magsimula ng sunog, sirain ang electronics o mag-trigger ng chain reaction sa imbakan ng fuel o ammunition. Ngunit sa mga main battle tanks o reinforced bunkers, kadalasang hindi sapat ang dami ng thermite upang agad itong sirain. Sa ganitong kaso, ang presisyon ng deployment at ang tamang timpla ng thermite ay nagiging mas mahalaga pa kaysa sa mismong lakas ng apoy. Gayunman, may isang application ng Dragon drones na lalong pinapakinabangan ng Ukraine, ang environmental warfare. Sa mga lugar tulad ng Northern Donbas at Sumy Oblast, kung saan may malalawak na kagubatan at taniman, ginagamit ng Ukrainian forces ang thermite upang magsimula ng controlled forest fires. Hindi ito para sunugin ang lahat, kundi upang likhain ang mga natural barriers na pipigil sa pag-usad ng Russian troops. Kapag bumagsak ang thermite sa tuyong kagubatan, agad itong lumilikha ng apoy na mahirap apulain. Sa ilang kaso, tumatagal ito ng ilang araw. Sa gitna ng kagubatan, walang sapat na supply ng tubig ang mga sundalong Ruso upang pigilan ang pagkalat. Ang epekto nito, napipilitan silang umiwas, lumiko sa ibang ruta o huminto upang maghintay ng reinforcement. Ito ay modernong version ng scorched earth tactics kung saan hindi winawasak ang infrastruktura kundi ginagawang hindi madaanan ang lupa upang hadlangan ang kalaban. Hindi namin kailangang pumatay ng sundalo para pigilan ang advance nila. Paliwanag ng isang Ukrainian tactical planner. Kung masusunog ang ruta nila, kung mapipilitang maglakad sa open field imbes na sa kagubatan, mas madali silang mapapansin at mapipigilan. Ipinapakita rin ng satellite imagery ang mga epekto ng mga taktikang ito. Mahahabang linya ng sunog, maiitim na usok at mga bahabi ng kagubatan na naging kulay abo. Ito'y hindi lamang kapinsalaan, kundi strategic denial of terrain, isang klasikong taktika na ginamitan ngayon ng bagong teknolohiya. Hindi maiiwasan ang moral na usapin ng ganitong uri ng warfare. Ang paggamit ng apoy bilang sandata ay laging may dalang kontrobersya, mula sa Greek fire ng Byzantine Empire hanggang sa napalm sa Vietnam. Laging may tanong tungkol sa pagiging makatao ng mga ganitong armas. Ang Dragon drone, bagamat mas maliit at mas limitado, ay bahagi rin ng kasaysayang ito. Sa ganitong pananaw, hindi ito simpleng teknolohiya, kundi isang simbolo ng etikal na hamon sa makabagong bigmaan. Ang technical evolution ng thermite drone ay may pagkakahalintulad sa mga ginamit sa Syria, kung saan ginamit ng rebelde ang mga commercial drones para maghulog ng mga improvised incendiaries. Ngunit may malaking kaibahan. Ang thermite ay hindi napalm. Ang napalm ay nananatili sa ibabaw ng katawan o materyal, kumakapit at sinusunog ito ng matagal. Samantalang ang thermite ay bumubuga ng sobrang init sa maikling panahon, tumatagos, at naglalabas ng liquid metal na kayang sirain ang metal mula sa loob. Dahil dito, naging malinaw na ang paggamit ng thermite sa pamamagitan ng Dragon drones ay hindi lamang pang-taktikal, kundi pang-propaganda, pang-psychological at pang-estratehiya. Isang maliit na drone na nagdadala ng ilang libra ng powder ay maaaring makapigil sa buong operasyon, makabawas ng moral at makalikha ng sunog na kita mula sa himpapawid. Ang tanong ngayon ay hindi na kung epektibo ba ito, kundi hanggang saan ito maaaring gamitin bago maabot ang hangganan ng legalidad, moralidad at taktikal na pangangailangan. Sa kasalukuyang yugto ng digmaan sa Ukraine,
Malinaw na ang Dragon drones ay hindi na lamang simpleng sandata. Isa na itong instrumento ng modernong warfare kung saan ang bawat gramo ng pulbos ay may kakayahang baguhin ang takbo ng isang labanan.